Alright, good morning mga kapilaro. Yung biyahe natin, last long ride para sa 2023. Susugitin natin itong araw na to. Ngayon ay araw na Lunes, December 18. Pasado alas 4 na po. Nandito tayo sa Binyan ngayon. Medyo nata-traffic. Alright, minor muna tayo rito. Aking back OBR ay medyo tahimik. Parang inaantok wait lang. Buti slide lang, no? Kaya hindi na natin tinigilan. Okay na yun. Kaya na naman yan. Medyo slide lang. Yun, dito na tayo sa Alabang. Dadaan tayo dito sa service road. Dahil syempre maliit lang ating bike. Ang ating motor pang lang, service road. Alright, dito tayo sa gilid dadaan. Alright. Nandito na tayo sa service road. Gilid-gilid lang. Ngayon nga lang mukhang tayo abutin ng traffic, no? Hawak lang mo yun, baka kinaantok na. Ayan, no. Part na po tayo ng Sukat. Kaya dito na tayo mag-uusang matraffic. Sana naman ay moving. Hindi lang natin sure kung tayo mukhang abutin tayo ng masamang panahon sa ulan. Tingin natin masalong tayo dyan. Hindi lang may manghuli. Moving pa naman dito sa part nito ng Sukat. Mukhang tayo pinapakaliwa. Uy, may malaki. Gilid-gilid tayo. Baka tayo mahagip niyan. Maraming nababalitaan sa mga ganyang malalaki. Grabe, nakakatakot ang mga gulong. Ay, Diyos mio. Medyo salabata na. Ayan, may sumasalubong pa sa amin. Mukhang may maglulubos pa. Okay lang. Magaga pa naman mga kapit. Yun nga lang, dito pa lang mukhang mag-groggy na kami. Sana'y tumama lagi si Google. Salubong. Malubong pala ba? Wala pang enforcer. Kanya-kanya pa, wala pang stoplight dito. Dami ayan, tapat tayo ng airport sa may Port Bonifacio din. Tapos mukhang tayo kakanan pailalim ng SLEX extension. Malamang traffic din pero ito lang tinuturo ni Google na medyo maluwag daw. Ayan natin, magpakakasiguro, pero pagkakatiwalaan kita ngayon Google bihira ako magbiyahe ng Metro Manila medyo ilang ako dito sa pagbiyahe dito. Ay, sana naman ay makalusot na mas maaga. Alright, tayo sa kanan.
Tapos kanan uli. Sa una-unahan pa. Pailalim. Medyo kabisado ka naman to. Kabisado ng konti. Pero yung nature ng traffic ang hindi ko kabisado. Alright, grabing traffic dito pa lang. Hindi ko lang sure kung sa EDSA o dun sa papuntang Quirino ako tataboy nitong way ni Google, no? Siya lang muna yung guide namin. Pero grabe traffic na rin dun sa pinagdadaanan namin, no? Ito mga kapitan, ito lang biyahe namin ito. Kumbaga parang wala lang. Pero mayroon kaming konting asikasuhin sa LTO Ordaneta. And sana makita namin yung mga taong kailangan namin makita, no? Para doon sa isang motor na aming nabili. Eh wala naman siyang alarm, kaya lang ngayon kailangan asikasuhin. Yan, ang grabe, oh. Patintero tayo rito, ano. Hindi ko lang sure kung makakabalik agad kami, no? Pag hindi kami nakauwi at medyo tagilid sa oras, mukhang doon kami makakitulog sa aking kapatid sa San Fernando, Pampanga, after namin ng Pangasinan. Hindi ko lang sure kung kailan, kung kailan kami makakarating doon, kung anong oras. Yes, bababa na kami sa Mayriles. Alright, wala ka na Google. May Google, pati maliligaw. Ano? Pupunta na tayo ng EDSA. Depende kung EDSA talaga pupunta na rin. Pwedeng Manila, handaan. Actually, pinapalakas ko lang yung loob namin na mayroon kaming pinangahawakang Google. Pero hindi ako sigurado rito pag nasa Metro Manila, eh. Grabing traffic dito. Dito pa lang po kami sa ilalim, no? Sa ilalim kami ng Skyway. Ito yung parang part ng kabila nito, Pasay tapos Makati. Pero itong way na tutumbukin ito ay papuntang Quirino, no? Quirino pa Nagtahan. Dito kami tinaboy dito sa EDSA, no? Mas grabe kasi, mas nakakatakot dumaan sa EDSA dahil madami kang ang dami mong pinangingilagan. Dito medyo siya, okay. Susunod ako sa mga nakamotor dito. Doon na, oy. Sibat. Pasay Road yata rin. Alright. Part ng Makati kabilang side. Nasa right side. Alright. Nahimik ang aking OBR. Baka daw kami maligaw. May Google naman, no? Sinusunod pa natin. Hindi ko lang sure kung saan tayo tuturo nito, no? Okay lang sana kung kotse dala natin o big bike. Like, dalhin tayo sa Stimlex. Dati kasi ilang beses din ako napapasok sa mabuti na itatabaw at palabas. Naharangan ako ng bantata. Pero natin baka siguro ginagawa ko lang guide to. Sa ngayon sinusunod ko siya dahil tinuturo niya yung medyo mabilis na daan patungo sa aming direksyon. Direksyon sa alright, ito na. May Google. Hoy, dito tayo tinuro si Google sa Santa Mesa. Kaya lang mukhang diskontiado ako dito.
sa kaliwa ay bawal lumiko sa kaliwa rin eh. May mga enforcer dyan eh. Ay, mukhang NLEX to. Ang tinuturo niya NLEX na naman. Grabe, wala kami lilikuan dito. Bala na. U-turn eh. No U-turn oh. Ba't pinag-U-turn tayo? Loko-loko talaga yan. Oh, pinag-U-turn tayo. Ayun no, contact apprehension no. Ha? Ano eh? Ay, ano? Sirahin na natin. Pagkas ako, may uno kaya rito? Mura-mura mo, mahal ng ano eh. Two cars pa naman. Yung mamaya-maya lang pa. Ayan, lumampas na kami sa Valenzuela na approaching kami sa ano, ito, Marilao na to eh. Approaching to Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Ano? Singular. Kasi ito port ng Cabanata. And may plastic pa rin nga kami nakikita siya. Kanina din din ako nakapag-video dahil malakas ang ulan sa Manila. And dalawang beses din kami pinararampa sa NLEX. Hindi ko na video dahil naulan. Ito, Marilao Mall. Ayan mga kapit ha. Medyo pasok na kami sa Bulacan ano? And inasahan po natin dito maya maya lang ay ang malalaking lubak. Lubak. Alright, let's go. Bukawe. Let's go. Paspas ng konti. Part pa ni po ito ng ano, pa-Narisiha. Pero approaching tayo sa Pangasinan ngayon. Tapos medyo, ano to, binabaybay natin yung papunta ng Ordaneta. Kaya lang, ngayon bayan pa, bago natin lang. Pero yun yung target natin. Grabe. Ayun, binibilis-bilisan natin ng konti dahil patanghali na, ano. Kala ko maaga kayo makakarating. Ay, mag-alas 2 na. Sana'y abutan. Sana'y abutan namin ng LTO. Hindi na namin i-video yung part ng ano, yung legislation sa LTO. Medyo ano siya, complicated. Pero yun yung purpose namin dito sa long ride namin ni OBR ko. Nag-ayos kami ng papeles. Ay, ito lang yung ano, ito lang yung problema no, pagka nakabili tayo ng second hand na motor. Patrabaho talaga, kaya dapat bago bumili i-check ang papeles, i-check ang mga documents dahil mahirapan ka talaga. Pero medyo may linaw po ito at malinis, yun yan ang papers. Yan,
bye-bye pa rin, no? Hindi naman nakakano dahil ito ay part pa rin ng aming biyahe. Okay, gagagaling lang natin sa Urdaneta LTO, no? Approaching tayo ngayon sa Tayog. Isang bayan, more or less from doon sa pinalisan namin sa LTO, mga 28 kilometers pa. Kaya kami naghahabol. Ang kailangan naman namin, naayos na namin yung LTO, no? Ayos na siya. Transfer ng registration. Confirm na. Ang next naman namin ay hanapin ang dealer nitong aming motor. Kailangan namin siyang abutan dahil mas mapapalaki gastos namin pagka kami inabot pa rito ng kinabukasan. Kailangan lang namin kausapin yung yung dealer nito. Kailangan namin yung plate number ng motor. Sana tumama. Yes, malapit-lapit na raw. Malapit na, tinuturo. Malapit na yung ni Google. Dito, medyo maasahan si Google pag nasa province niya. Yung mga lusot-lusutan niya. Ayan. Alright. Diba, masarap lang magbiyahe ng probinsya kahit malayo. Iwas traffic, iwas pollution. Ingat-ingat lang tayo sa pagmamaneho dito dahil baka may tumawid na aso or tao. Iwas disgrasya. Then, kailangan ng presence of mind syempre. Dahil pag ikay inaantok na yun yung kalaban na mawawala yan. Pagpapunod po. Yun. Ito mga dinadaan namin provincial road. Ito na siguro yung Maharlika highway niyan. Yun, papasok na kami ng Bayan. Malayo ba? Hanapin namin. Pwede na kaming maging investigador. May papahanap kayo sa amin. Ikita namin, no? Malalaman namin dito lang address. Nakakatawa rito sa aming ginagawa. Alright, mukhang ito ay malapit na sa bayan. Bayan ng Tayog. Ito na, sa kaliwa. Nga lang, isa-isa na yung mga dealer ng motor dito kung nasan itong aming hinahanap. Alright, good luck sa amin, good luck. Yes. Oh, wala ito na yun, kaya lang wala na. Parking tayo. Kaya natin yung sa papunta rito. Ayun, mission accomplished tayo mga kapit. Medyo nga lang. Kung hindi na kami makakabalik ng Urdaneta para makabili ng pasalubong, problema. Hapon na. Medyo padilim na po, no? Ay, dito na kami pinadadaan sa likod, pabalik. Saan nga ba tayo? Pabalik na po tayo, San Fernando na tayo dahil mukhang tayo gagabihin na masyado. At itutuloy pa natin ang pagbalik ng Laguna. Ay malamang abutin natin ang matinding traffic.
kailangan natin magpahinga dahil maghapon. Grabe, para kami nag-endurance ito maghapon for 200 plus or more or less mga 300 kilometers. Yan, lalabas kami ng ng tayo ito yung national highway na. So agaw dilim, agaw antok na rin. Tinga yun. Tayog pa rin tayo mga kapit ito lang din, kung hindi ko lang sure kung anong oras kayo makakarating na cellphone na makikitulog din lang kami saglit, tapos madaling araw babakbak ulit ko ulit. Siguro putulin ko na muna yung video kapag dating ng cellphone na doon kinabukasan yung pag uwi naman ibang video naman yan, dahil hindi namin alam kung anong kakaharapin namin sa pag-uwi. Dahil bukod sa uwian may nagbabadyang sama ng panahon. Ay, hindi ko lang sure kung naniniwala pa kami ng Google pag metro namin. Tagtag na matagtag lang yung kalsada dito dahil walang asfalto. Ito nagalit. And buti na lang naka-google kong aking sa cellphone ni OBR ko. Masarap dito magbiyahe pagka medyo marami. Ngayon sa layo, hindi ko lang sure kung anong oras na makakapag dahil nag-aantayin pag marami. Pero masarap ang biyahe. Hindi pa na susubukan na yung North Loop, yung talagang gilid nitong North Loop, yung mga dagat ang nakikita sa Iloco, ang sarap yung pagkit ng Aurora. Ayan, konti pa, konting oras, 4 hours, grabe. San Fernando pa lang po yun, San Fernando. Ang dadaanan namin ay sa Tarlac, ay napakahaba ng Tarlac, napakadaming bayan. Ang daming bayan at tatakip siling na. Nagabi na po yung oras ay rin, alas 5 masyado. Pero mukhang pagdiring-diring kami magayat ng mga kainan dahil palubat na rin po ang ating katawan. Yes, bakbak ng konti, ganda ng tulay. Wow, alright, diba? Pag nakakita ka ng ganito, gumagaang na yung ating pakiramdam. Ito lang masarap na sa pagra-ride sa mga kapit. Sa aming mga rider, pag kami ni-stress, ito yung stress relief namin, throttle lang ng gas. Stay yung stress namin, pinalilipat namin sa pagod,
sakit ng katawan, diba? Mas mahirap kalaban ng stress kaysa dito sa aming ginagawa. Ito magastos, syempre. Ito lang yung libangan namin kasi magbisyo kami. Ano lang, sasakit na yung katawan namin, napapagod, at least yung stress kahit pa paano nawawala mga ilang araw, diba? Lalakas ng panibago ang ating katawan para sumarap sa panibagong hamon ng buhay. Sarap, eh. Yung mga nagsasabi na mahirap ang buhay, hindi. Hard na buhay yung hirap, pero syempre may sarap, no? Ito lang yun. Hanap lang kayo ng outlet. Kailangan nyo magka-outlet para tayong humaba ang buhay. Kagaya namin, diba? Nasa middle age, matanda na kami sa old age. Old. Saka-saka hindi na namin kaya magmotor. Magiging kwento na lang ang lahat. Saka-saka hanggang tingin na lang kami. Pero siyempre, ito yung maiiwan namin, ano, na pwede namin balik-balikan. Alright, itong mga video na video ko pala namin ito yung naka-upload sa aming YouTube channel. Bukod sa pwede namin i-share sa public, diba? Alaala pa rin namin na pwede namin balikan. Pwede namin panoorin habang kami tumatanda at humihina, diba? Memory po ito na pwede na namin balik-balikan. Hindi pa naman ako ganun ka ano sa bonus yung views nyo mga kapit, ano, ma-appreciate namin kung mapapanood ng aming mga simpleng video na walang storya kundi puro biyahe, pero iba yung epekto po na sa amin ang aming ginagawa. Ito lang yung pwedeng magpasaya sa amin. Yes, diba? Maghapon po kami sa kalsada ngayon. walang silungan. Diba, ito yung kapalig ng pagod at hirap, kasiyahan sa buhay na pwedeng magdugtong sa aming buhay, yung magdugtong pa ng mga ilang panahon. Kaya ipagpatuloy ang aming responsibilidad sa aming mga anak, sa kanilang mga kinabukasan. Kasi kawala na tayo. Kung tayo kawala na, syempre may bagong babangon para sa sunod natin yung generasyon. Sila naman yung magtutuloy na much better din sa meron tayo ngayon. Hindi po tayo mayaman, mga kapit naman na kung nga lang ating ari-arian, pero ito, kumbaga, ito yung naging paraan para tayo ay makapaglakbay kahit pa paano. Ang dami lang naman ng gas. Ito lang yung bonus na tinatamasa sa amin. Makapaglakbay sa iba't ibang lugar habang kami malakas. Alright, part na po ito ng Tarlac. Kami naghahanap kami ng mga kainan dahil hapon na nag-aalboroto ng aming mga alaga sa tiyan. Tayo'y patrot ng konti. Ganito lang yung takbo namin hanggang 80. 80. Yun, dito may parang meron na rito. Ano ba Carmelin? Carmelin? Ha? Oh, dito. Nalito. Kaya nga nalito to.
Ito yung literal na gabi na talaga. Gabi na kaming makakarating sa San Fernando, Pampanga. Medyo malapit lang din. Hindi naman masyado matraffic na dito sa may dadaanan namin. Nasa part pa lang din kami ng Tarlac, Moncada. Malayo-layo pa, mga ilang oras pa ang biyahe namin, mga 2 oras. Mahaba pa itong Tarlac. Pagdating namin ng may mahabang tulay, hindi naman mahaba, may magandang design ng tulay. Ayan, Mabalacat, Pampanga na. Ayan, malapit na po kami ron. Mabalacat, Angeles, tapos San Fernando. Halos mga ilang kilometro na lang. Eto, binabaybay na namin ngayon. Medyo lobat na. Ayan. Kaya pa naman namin umuwi ng ng Laguna dapat, kaya lang mas okay na rin na dumaan ako dito dahil matagal na kaming hindi nagkikita ng aking kapatid at yung pamilya niya. Ito lang maganda, no? Pag may motor tayo, nakakapunta tayo sa mga gusto nating bisitahin. Sarap din bumisita. Matagal na kaming hindi nagkikita. Wala na rin banding. Kailangan na kahit ilang oras na. Kailangan din natin ito eh. Alright. Medyo tayo ay exhausted. Exhausted yan. Kaya pa. Kailangan lang ng mga kape-kape dyan sa mga madadaanan. Kapag tayo tumitigil sa mga convenience store para maghanap ng pampagising, mahirap mahirap mag-drive ng medyo inaantok. Kung saan tayo pulutin. Ayan mga kapit, kung nagustuhan nyo ang aming paglalakbay sa araw na ito, December 18, pwede kayong mag-like and subscribe dito sa channel kong ito, and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aming mga video na i-upload sa mga susunod na araw. Next year, January, sasali ulit tayo sa Calabarzon version 5. Hindi naman ito karera, kaya lang iba na araw. Tayo naman gusto lang nating maging participants dito sa ganitong event. Maganda, masarap din sa pakiramdam na makapag-finish ka doon sa challenge. Ito hindi pa bilisan, kailangan mo lang umabot sa limit. Yung limit naman, hindi naman siya hindi ka naman talaga i-pressure dahil kahit po takbong 450, 60 ka lang papasok ka. Malalakbay mo pa yung buong Calabarzon. Tuloy-tuloy na natin to. Konting throttle pa. Nakarating na tayo sa ating patutunguhan. Safe naman ito pag naglalakbay tayo. Hindi tayo nagkakaroon ng aberya or problema sa daan. Siyempre kinakailangan natin pagandaan. Overtake, kailangan namin madali. Alright. Konti pa. Makakapagpahinga na tayo. Pag may mga pupuntahan ka mga lugar sa iba't ibang probinsya, pupunta ka na doon sa mga pupuntahan mo para hindi naman sila ma-surprise. Baka ikaw yung ma-surprise, baka pagpunta mo wala sila. Kailangan nakahandaan lahat para in case na wala ang abutan, alam mo kung saan ka tutuloy. Ganun dapat, walang surprise. Ahay, grabe na to. Sulit po ang aming paglalagi sa kalsada ngayon. Maghapon po tayo nagbabiyahe. Simula alas 4 ng madaling araw kanina, ngayon ay magsi 7 o'clock na pasado. Yes,
naitawag na naman natin itong ating pagdating kaya hindi sila basta surprise. Eto na, this is it. See you sa susunod na video mga kapit. Abus!